Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po. Ito na naman po. Nagbabalik naman po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan, mga kabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, mga tambay. Ito pong alam naman po natin, talagang hindi po titigil ang pamahalaan, lalong-lalo po ang tagapagsalita po na tinatawag pong garbage in, garbage out ng Vice President. Ito po, sinabi pa po, mga tama, ito po ang pahayag ng Malacanang sa pahayag po ni garbage in, garbage out na ginagawa lang daw pong diversionary tactics ng Vice President para po mailihis at maiiwas ang impeachment sa kanya, mga tama. Ibang klase, no? Ibang klase. Pakinggan po natin ang balita, mga kabayan, at komentuhan po natin. Ito po. Iginiit ng Malacanang na diversionary tactics lang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na nais lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manatili sa kapangyarihan ang kanyang pamilya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginagawa ito ni BP Sara upang mailihis ang atensyon at mawala ang issue patungkol sa kanyang accountability sa confidential funds at iba pang complaints na nakapaloob sa articles of impeachment. Nauna nang sinabi ni BP Sara na isinusulong ng administrasyon ang kanyang impeachment na siyang paraan para maalis siya bilang front runner sa 2028 presidential race, lalo't siya ang nangunguna sa survey. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. It is clear from the moves of his administration against political opponents. And in fact, one of his relatives, and this is a personal knowledge of mine, has expressed that he wants to run for president. Yeah, mga tambay, kailangan daw po talagang sasagutin at ipakikita lahat. Wala itinatago, mga tambay. At kailangan sagutin lahat, mga kabayan. Ang tanong, ang presidente po ba ay sumasagot po sa lahat ng gustong malaman ng taong bayan? Di po ba? Katulad po ng sinasabing kailangan po siya mag-hair follicle drug test. Ginawa po ba ng Pangulo na ang taong bayan po ay atat na atat ng malaman ang totoo kung siya po ba ay sumisinghot ng coke at sumisinghot ng pulburon? Hindi po ba? Yan po ba ay ginawa ng Pangulo na kailangan pong sumunod siya sa taong bayan at malaman ng taong bayan na wala po siyang tinatago, mga kababayan? At gusto rin po natin malaman, mga tambay, dahil sinasabi ng tinatawag na USEC, tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President, mga kababayan, na kailangan po ay sagutin lahat ang issue at kailangan wala itinatago, mga kababayan. Kailangan po ilabas at kailangan malaman ng taong bayan. Gusto rin po natin malaman yung kanya pong pinirmahan. Tama po ba yung pinirmahan niya na 2025 national budget nung sa GAA, nung ginawa po nila sa BICAM, sa Bicameral Conference Committee Report? Tama po ba yung pinirmahan ng presidente ng 2025 national budget na meron po mga blanco doon at bigla po nagkaroon ng numero ayon kay Congressman Ungab at kay Atty. Vic na tumataginting na 241 billion, mga kabayan. Attorney, Yusek, gusto rin po namin malaman ang katotohanan doon sa 2025 national budget. At gusto rin po namin malaman, Yusek, ang katotohanan sa pera ng taong bayan. Ano na po ang kalagayan ng sinasabi po ng Pangulo, ang Maharlika Investment Fund, na hindi na tayo mangungutang at bagkus ang kikitain nito ay ito na ang gagastusin sa mga programa, proyekto ng gobyerno. Nasaan na po kaya yon? Bakit po tayo nabaon sa utang ayon sa World Bank?
Bakit po tayo sobrang laki ang ating pagkakautang na wala naman pong programang nakikitang proyektong malalaki? Bakit po kaya? Puro sa Duterte po ang sisi. Puro sa Duterte po. Puro sa Vice President. Bakit po kaya? At nasaan na rin po ang investigasyon ng flood control, Yusek? Kailangan din malaman ng taong bayan na katotohanan dyan. Saan napunta ang bilyong piso na ginastos sa 5,500 flood control? Ano na po nangyari dyan, Yusek? Kailangan malaman ng taong bayan yan. Kailangan po sagutin yan. Hindi po yata kayo ang laging gumagamit ng diversionary tactics. Hindi po ba, Yusek? Mukhang ang administrasyon po ang gumagamit at gumagawa ng diversionary tactics. Nililihis ang issue. Ayaw pag-usapan, mga tambay. Umiiwas. Makaiwas. Kailangan makaiwas sa issue. Di ba ba? Nasaan na rin po ang pera ng PhilHealth? Ano na po nangyari doon po sa paglipat ng pera ng contribute ng mga Pilipino? Nag-contribute ang mga Pilipino ang member nito sa PhilHealth. Nasaan na po yung 60 billion? 89 billion po ang plano nyo po dyan ilipat. At nakapaglipat na po yata kayo ng hindi bababa sa 60 billion. Ano na po nangyari doon? Kailangan po sagutin niya ng Pangulo at malaman ng taong bayan kung ano na po nangyari sa pera ng mga contributor o mga nag-contribute na mga kababayan nating miyembro ng PhilHealth. Ano na po kaya nangyari dyan? Yusek, hindi po ba niyo ipaliliwanag yan? At ang kailangan po ay sa Vice President lang? Hindi po ba dapat mas maraming sagutin ng Pangulo dahil na mas isang damukal na issue ng kaperahan ng Pangulo? Pati ang kanyang pinsan na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Hindi po ba sila dapat ang sumagot ng isang damukal pagdating sa kaperahan? Di po ba? Lalong-lalo sa confidential fund. Dinadala nyo sa confidential fund ang impeachment ng Vice President. Bakit hindi rin natin kalkalin at buksan ang confidential ng Pangulo? Sa Pangulo na lang. Huwag na tayong maghanap pa ng iba. Dahil alam naman natin lahat ay may confidential fund, pati kapitan ng barangay. Pero tanging sa Vice President lang kailangan buksan at kalkalin. Bakit kaya? Hindi po ba ito pamumulitika? Demolition? Hindi po ba ito ganon, mga kababayan? Hindi kaya? Bakit sa Vice President lang? Bakit hindi natin kalkalin ang 4.5 billion na intel and confidential fund ng Pangulo? Bakit? Para makita natin kung tama ang paggastos ng Pangulo sa kanyang confidential fund and intel fund na 4.5 billion ha. Hindi po bababa yan sa 4.5 billion. Hindi po ba? Isama na rin po natin ang expenses niya sa kanyang biyahe na hindi bababa sa 1.4 billion sa loob lang na isang taon. Ganon din po ang confidential fund ng Pangulo. Isang taon yan ha. Hindi bababa sa 4.5 billion. Pero gusto natin impeach ang Vice President sa 125 million. Pero yung billion-billion ang hinahawakan ng Pangulo, okay lang. Okay lang. Okay lang din kahit may issue ng pulburon. Okay lang. Lahat sa Pangulo ay okay lang. Walang dapat pag-usapan sa Pangulo. Okay lang. Pero sa mga Duterte, napakaraming dapat pag-usapan. Ganyan po sila kawawalang hiya, di umano. Ganyan po sila nagpakasama na dahil sa kapangyarihan, di umano. Di po ba? Yung gagamitan ka ng diversionary tactics ng isang Yusek na garbage in, garbage out ang sinasabi ng Vice President. Ikaw pa mismo magsasabi, Yusek ng diversionary tactics? Hindi ba kayo ang gumagamit niyan? Ginagamit nyo na yan sa loob ng 3 taon mahigit. Di po ba? Lagi na lang kayong umiiwas. Tinatakpan nyo lahat. Inililigaw nyo ang issue. Inilalayo nyo. At ayaw nyo nang buksan ang issue sa inyo. Lagi nyong pantakip sa mga kabalbalan di umano ng pamahalaan, lalong-lalo sa korupsyon at pamumulitika. Di po ba? Ang mga Duterte
ang kailangan. Kailangan makaiwas! Iwasan hanggat maaari. Huwag pag-usapan, huwag dalin ang issue sa inyo. Huwag dalin. Lagi kailangan dalin sa mga Duterte. Gamit ang media. Hindi po ba? Gamit ang media. Kaya po ang mga media natin, wala kang aasahan sa media natin, mga kababayan. Dahil number 1 po mga bulag yan. Pipi at bulag. At mga mukhang piso. Mga katambay. Mukhang pera yata ang karamihan. Hindi naman lahat. Hindi po ba? Kaya po dito kay Jose Castro, lahat po ng sinasabi nito, lahat ng sinasabi nito, laging tumatama yung sinasabi ng Vice President na garbage in, garbage out. Puro basura. Mga kabayan, puro kasinungalingan daw ang lumalabas sa bunganga niyan. Never na nagsabi ng katotohanan daw po yan, ayon sa Vice President. Never! Never daw po. Napakahirap daw. Ang USEC daw, ayon sa Vice President, mga tambay, sumasama siya pag nagsasabi siya ng totoo. Yan daw po ang USEC na sinasabi ng Vice President. Pero, pag daw po puro kasinungalingan at fake news ang ginagawa daw niyan, masayang-masaya daw po yan. Happy-happy daw po yan, ayon sa Vice President. Kaya nga po tinawag na garbage in, garbage out. Nakakatawa na lang mga tambay. Palibasa, umiiksi na po kasi ang panahon nila. Umiiksi na ang panahon nitong mga basura na ito, di umano. Itong mga pahirap, pasakit. Ibinaon tayo sa utang na wala pong nangyari sa ating pagkakautang. Mukha yatang mga napagparty-partihan lang nila. Hindi kaya. Walang malalaking achievement, mga kabayan. Wala. Wala kang mapagkikita na katulad nung ginawa ni Pangulong Duterte na meron pang pandemya at meron pang Marawi. May giyera pa sa Marawi, may pandemya pa. At lahat ng klase ng kalamidad ay naranasan ni dating Pangulong Duterte nung siya'y Pangulo. Lindol, di ba? Bagyo, di ba? Pagputok ng bulkan at napakarami pang iba. Pati yung hindi niya po problema nung hindi pa siya ang Pangulo, nalutas niya rin ang problema ng napakalaking porsyento. Alin po? Yung Yolanda. Di ba? Yung bagyong Yolanda. Di ba? Sa Tacloban. Di po ba? Pero ang gagawin lang po ng mga kritiko nito, lalong-lalo po ng sinasabing garbage in, garbage out. Yan. Siraan na siraan, mga kabayan. Totoo naman kasi sinasabi ng Vice President Siya kasi ang pinakamalakas. Siya lang kasi ang pinakamalakas na kandidato sa pagka-presidente. Siya lang. Napakataas ng kanyang popularidad. Napakataas ng tiwala ng mga Pilipino sa kanya. Mga kabayan. Majority. Mga kabayan. Lalagpas pa sa 32 million ang magtitiwala at boboto sa kanya. Lalagpas pa sa mahigit 32 million. Lalong-lalo ngayon, nakita ng Pilipino kung anong klaseng gobyerno ay binigay sa atin ng binagoong Pilipinas, incorporation. Hindi po ba? Magmula sa Senado at Kongreso, ano po ang ginawang trabaho lang sa atin? Pamumulitika. At korupsyon. Pero ang problema natin, lalong-lalo po, sa naghihirap nating kabuhayan, naghihirap nating bansa baon sa utang. Ano po ang ginawa nila sa ating problema? Kawalan ng trabaho, nagmamahal ang bilihin. Di po ba? Nagtataasan nating mga bayarin. Ano po ginawa nila? Duterte lamang. Tapos, bibigyan tayo ng napakaraming photo ops. Puro photo ops. Puro salita. Puro yaw-yaw. Nakita nyo po. Kaya po itong grupo na ito, sila yung gumagamit ng narrative. Narrative. Sila po gumagamit yan Diversionary tactics at narratives. Sila gumagamit lahat yan. Sila. Kasinungalingan. Fake news. Di umano. Sila po lahat.
Sila ang number 1 meron yan. Hindi kaya? Hindi po ba? Kaya wala po tayong asahan dyan, mga kabayan. Kaya po sila, mga kabayan, nag-iisa lang ang Vice President. Hirap na hirap sila. Nakita nyo, pag bumukas ang bibig ng Vice President, nagugulantang na sila lahat, pati media. Ganun po ka-powerful at kalakas na politiko ng isang Vice President, Sara Duterte. Isang salita pa lang niya, nagkakagulo na lahat ng mga magnanakaw na politiko di umano sa ating bansa. At pati mga gabinete na nakikinabang ay hirap na hirap po. Hirap na hirap. Gumagamit pa ng kasinungalingan para lang maitama yata ang kanilang mga kasinungalingan. Hindi kaya? Hindi po ba? Nakita nyo po? Kaya po itong mga tao na ito, ginagawa na lang bobo, ang mga Pilipino. Napakahilig po nilang gawin lagi nila yung mind conditioning. Yung mind conditioning sa mga utak ng mga Pilipino. Pinaniniwala nila gamit ang media. Mind conditioning. Ito ang totoo, ito ang tama. Ganito ang mga Duterte, ganito ang Vice President. Korap yan ang kanyang confidential fund. Pero itong mga politiko na ito na nagsasalita na korap ang Vice President, sino po ba sila? Anong klase po ba silang lingkod bayan? Lalong-lalo sa pera natin. Sige nga, anong klase sila? Lalong-lalo po sa pera natin. Lalong-lalo ang institusyon ng Senado at Kamara. Anong klase po silang lingkod bayan dyan? Anong klase po silang lingkod bayan dyan? At ang Pangulo at ang First Lady ng bansa, anong klase po silang mga politiko at pati asawa ng Pangulo na kumukolekta rin daw ng pera sa taong bayan ayon sa Vice President? Sige nga. Yung tamang panahon lang po kasi iniintay natin mga kabayan. Sana po dumating na yung tamang panahon para po sila naman po ang magpapaliwanag lalong-lalo po sa napakaraming pera, mga kabayan, na hinawakan nila na kailangan nila ipaliwanag at kailangan natin i-audit ang mga ito. Lalong-lalo na po kailangan natin hanapan ng resibo ang mga ito. Lalo ang Pangulo, ang Speaker, at napakaraming congressman, mga tambay. Pati po ito. Ito pong si Yuse, kailangan imbestigahan din po ito sa tamang panahon. Dahil napakarami pong pinakalat na fake news po yata ito. Mga kababayan, napakarami po. Ibang klase po ito. Sanay na sanay pong gumamit di umano ng fake news, mga kababayan. Kaya dito po, mga kababayan, inaasahan na po natin ito. Kaya lang po, siyempre, lagi naman po natin sasagutin, mga kababayan. Dahil ang mga Duterte, mga kababayan, taong bayan lang po. Yung mga may utak ng tamang direksyon at nagmamahal at may malasakit sa bansa. Saan ka nakakita? Paano ka magmamalasakit sa gobyernong ito? Isang damukal na gastos. Hindi maipaliwanag saan napupunta ang pera natin. Dapat ipaliwanag din po nila yung ginagawa po nilang pamumulitika. Dahil ito po'y ginagastosan ng pera ito. Yung pagpapabagsak sa Vice President, pera po ang katumbas niyan. May mga pera po yan. At napakarami pong perang issue ang lumabas yan. Pirmahan pa lang, kailangan po masilip yan. Yung mga pirma-pirma. At yung pondo, saan sila kumukuha ng pondo para pabagsakin ng mga Duterte? At yung pagpapatapon sa kanyang ama, saan sila kumukuha ng pondo? Saan kumukuha ng gastos, mga tambay? Hindi po ba? Hindi po kikilos ang mga yan. Sa tingin nyo, kikilos ang mga congressman nang walang pakinabang? Kikilos ang ICC nang walang pakinabang? Sige nga. Yan ang dapat imbestigahan sa tamang panahon. Wala po kasi tayo sa tamang panahon Bakit po? Pati mga men in uniform natin tulog. Mga napainom po ng sleeping pills. Nakainom po ng sleeping pills ang ating mga men in uniform. Nakainom po. Wala po silang nakikitang katarantaduhan ng gobyerno, kawalang-hiya ng gobyerno, kataksilan ng gobyerno, kahudasan ng gobyerno. Wala pong nakikita ang ating men in uniform sa korupsyon, sa sobrang pamumulitika, sa mga paglabag sa batas. Wala.
Dahil pati po ang mga general ay lumalabag din po sa batas, lalong-lalo sa ginawa nila sa dating Pangulo. Hindi po ba? Kaya po, may tamang panahon po sa lahat, mga kabayan. Yan po mga tambay, itinama lang po natin at kinumentuhan po natin ang sinasabi po ng isang USEC na garbage in, garbage out, na ang Vice President daw po ay gumagamit ng diversionary tactics at narratives, mga tambay. Hiyang-hiya naman po tayo sa kanya at sa kanyang amo. Ang amo niya ang napakaraming sikreto na ayaw sagutin at napakaraming issue na walang nag-iimbestiga dahil po magkakakampi sila, mga kababayan. Darating naman po ang panahon. Yung tamang panahon ng inintay natin, tamang panahon para sa mga hayop at mga demonyo di umano sa ating lipunan. Sana po mapabilis. Mapabilis po sana ang tamang panahon, mga kabayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po mga kababayan. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hersio ng Canada. Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, si Michelle Yamaguchi Vlog, at si Norma Garcia. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Maraming salamat po. Ingatan nawa po kayo at lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po mga kabayan, bago po tayo magtapos, lagi po sana natin isama ang pamilya Duterte sa mga dasal natin, mga tambay, at panalangin na sila po yung maingatan. Isama po natin, lalong-lalo po ang Vice President at lalong-lalo din po ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis, mga tambay. Sama po natin sa ating mga panalangin. Thank you po mga tambay. Sa muli po, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.